Ayan, dahil nga parang may kakaiba akong nararamdaman. Nag-try akong mag-test. Ayan, ganyan. Bumili muna ako ng pregnancy test para malaman ko kasi delay na ako ng 2 weeks. Ayoko naman mag-assume. Kaya nag-try muna ako ng pregnancy test. Ayan, samahan niyo po ako. Ayan, trinay ko nga. Bali, morning kasi to kaya parang accurate naman siya kasi sabi nila umaga pa lang dapat magta-try ka na para makita mo kung talagang meron. Kaya ayan, nag-try ako ng unang ihi ko ng morning. Sana may blessing na darating. Ayan nga. Nag-drop ako ng ilang beses lang para makita yung result sa pag-test na to. Ayan na mga bes, ayan na, 2 line nga siya. Ayan. Sobrang saya ko niya nung nakita ko. So, kung ipaalam, kaya lang, syempre, pregnancy test pa lang naman siya. Kaya siya yung una kong tinawagan, yung asawa ko. Pero, ang pangit lang ng reaksyon niya kasi hindi niya pala alam ibig sabihin yan. Kaya yan, pinakita ko muna, in-explain ko kung ano ibig sabihin yan. Pag unang line lang, tapos 2 line, yun yung positive. Kaya yan. Hindi niya pa alam yung reaction niya. Pero nung na-explain ko na, alam niya na ibig sabihin niya. Tuwang-tuwa na siya. Ayan, yung 2 lines na first try ko. Ayan. Pero suggestion naman nila, ayan yung reaction niya. Ayan, pinakita ko kasi, pag first line lang, hindi siya. Pero pag merong 2 line, ayan, tuwang-tuwa siya. Kasi nasa malayo kami LDR. Kakabakasyon ko lang months ago. Tapos delay na ako ng 3 weeks siya. Ayun, kaya siya yung unang tinawagan ko. Ayan, yung result. Pero ang sabi nila, kailangan pa rin magpa-check up kasi hindi pa sigurado yun. Kaya yan, yung mga observation ko na cravings ko, ganyan. Kasi dito sa abroad, hindi naman pwedeng makakabili ka ng kung ano yung gusto mong cravings, ganyan. Minsan lumalabas pa ako para bumili. Ayan, tapos apple para healthy. Kahit hindi pa naman sure, PT pa lang naman yung na-try namin. Kaya, ganyan muna. Pa-chill-chill muna kami. Then after a week or 2 weeks, yun, pumunta po ako sa hospital for check-up. Kasi, nakakaramdam ako ng constipation, acid reflux, heartburn, ganun po. Nabasa ko sa internet, buti meron si Manong Google na, pag nagkakaroon ka ng mga ganong sintomas, ayun, ganun na, parang buntis na siya. Ayan, next Sunday ng day off ko, pumunta ako ng hospital. Dito malapit lang sa amin. Tapos ito yung binigay nilang result. Another appointment for checking na rin, double check kung ilang weeks na yung baby. Ang nakalagay dyan, 7 weeks plus 3 days. Ayan yung mga cravings ko after check up. Ayan, Filipino food talaga yung gusto ko. Tapos, tsaka dito ko lang nalaman na yung mga gustong-gusto ko, ayaw ko na. Kahit yung mga niluluto ko, ayaw kong kainin. Kaya more on, take out. Kasi kailangan kong kumain para sa baby ko, ganyan. Kaya, ayan, every week, ganyan, nagpipicture ako para ma-update. Minsan bloated ako, minsan malaki talaga yung tiyan ko. Ayan, more on Filipino food yung kinakain ko kasi yun yung cravings na hinahanap ko. Siguro dahil Filipino siya, so Filipino food din yung kakainin ng baby ko, di ba? Ganyan. Tapos i-share ko sa inyo
yung mga na-experience ko during first trimester na kasi hindi ko alam, first baby ko to, kaya una yung napansin ko na yung yung katawan ko nag-iba na siya, yung size kasi lumalaki na nga, pati yung dibdib ko lumalaki na. Yun talaga yung unang napansin ko, nagkakalaman na siya. Dati parang lang, kasi mataba din naman ako, kaya yung tiyan ko hindi ko nahalata kasi malaki talaga yung puson ko, kaya mataba ako, hindi halata na lumalaki yung tiyan ko. Pero ang napansin ko dun yung dibdib ko lumalaki. Kaya ayan, ganyan. Nagpipicture ako para makita ko yung paglaki niya. First trimester pa naman, kaya hindi ganun kalaki. Malaki lang talaga yung tiyan ko kasi mataba ako. Kaya ganyan. Ayan, tulad niyan, nag-take out ako ng beef curry kasi yung mga niluluto ko, di ko talaga gusto, ayaw ko talaga. Pinipilit kong kainin kasi may mga gulay, pero hindi talaga naisusuka ko. Yun yung napansin kong pagbabago sa akin sa first trimester journey ko. Mga kinakain ko talaga, doon nagbago. Kaya ayan, kahit mahal, kasi mahal ka talaga dito mag-take out. I-free naman yung pagkain nila dito, pero kailangan mo mag-take out kasi yun yung gusto mong pagkain. Kailangan mong bilhin yung gusto mo. Sabi nga nila, huwag mong pigilan kung ano yung gusto mong pagkain kasi hindi naman ikaw ang kumakain, yung baby mo. Kaya kung ano yung pagkain na gusto mo, yun yung bilhin mo, sabi nila. Kaya yan, gawin natin para sa baby ko, ganyan. Tapos, after ko sinabi sa amo ko dito kasi nag-work pa rin ako, ongoing pa rin yung work ko. Sinabi ko sa kanila, tas binilan ulit ako ng panibagong pregnancy test para masigurado daw gamit nung binili nila para at least makasiguro sila, siguro ganun. Kaya yun, trinay ko ulit. Tapos yan yung yung naging result, dalawa na yung yung binili ko para siguradong sigurado. Kaya yan. Tapos sabi nila healthy daw ang avocado, kaya kahit mahal dito sa Hong Kong, bibilin natin. Actually ito $50 siya yung 4 na piraso. Samantalang sa Pilipinas, makakabili ka na ng per kilo nito, pero dito 4 na piraso, $50 times 7 peso mo siya. Kasi yung $1 dito, 7 pesos. Kaya parang ang mahal, pero para sa baby natin, kaya kakain tayo ng healthy food. Kaya ilang araw na rin naman na akong hindi kumakain ng healthy kasi ayaw ko talagang lunukin yung mga niluluto kong pagkain. Kaya ganyan.
idudurugin ko lang siya, tapos gagawin kong dessert. Ayan, ganyan, yung durog niya. Tapos, lagyan ko ng condensed, tsaka fresh milk. Isa din to sa mga gustong-gusto ko, yung mga mamilky, ganun, creamy na mga dessert, yun yung mga gustong-gusto ko. Malalamig, ganyan. Ayoko yung mga normal dish na mga ulam. Tapos gusto ko pang parang bumalik ako sa pagkabata na na gustong-gusto ko ng ice cream, gustong-gusto ko ng masasarap na pagkain, mga cake, ganyan. Tapos, pinahanap ko din yung mga chips, pero ayoko ng mga gulay, ayoko ng mga proper food. Doon ako nagbago. Samantalang nung dati, mas gusto kong kumain na lang ng proper food, yung hintayin ko na lang yung pagkain, kaysa kumain ako ng mga chips, ganyan, mga cake. Mas gustuin kong kumain ng kanin na lang noon. Pero ngayon, ayaw ko, tinatanggihan ko. Yun yung pagbabago ko ngayong first trimester ko. Yun yung napansin ko talagang hanggang ngayon, simula na yung second trimester ko, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. May ganun pa rin yung taste buds ko. Pero okay lang. Para sa baby, pagbigyan natin. Ayan, magwa 1 month in 2 weeks na ako niyan. Binabalik-balikan ko talaga tong Jollibee na to. Kaya, ayan, and the next Sunday na day off ko, dito ulit ako kumain. Kasi yun talaga yung hinahanap ko. Yung spaghetti, ganyan. Tapos, may chicken. Tapos, the next day, ayan, yung binili ko, yung a dried fish, yung daing na bangus, tsaka munggo. Filipino food talaga yung kinakain ko. Yan yung gustong gusto ko mga pagkain.